Ikaw na malanding babae, nangangahas ka pa bang lumaban? Parang mababasag ang mga buto ko sa sobrang ginaw. Tingnan niyo ang mapang-akit niyang mukha. Isang hamak na babaeng ipinanganak na mababa ang uri. Bakit ang mapang-akit na babaeng ito ay naging kabit pa ng ating Ginoo? Masarap sa pakiramdam na sirain siya. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ginagawa ito ng mga babaeng ito sa akin? Bakit? Alam mo na ba ang iyong pagkakamali? Mukhang nilalamig na si Shuning sa gitna ng snow. Magdala kayo ng uling dito, para minaitan ang katawan ng kabit na ito. Dahil binaliwala mo lang ang mga sinabi ko. Ngayong araw, sisirain ko ang mukhang iyan, at ang mapang-akit mong katawan. Tingnan natin kung paano ka pa makakaakit ng mga lalaki. Tanggapin mo na ang iyong tadhana. Ang Ginoo ay nasa pagsasanay ng militar. Ang matandang ginang naman ay nagpunta sa templo. Walang sino man sa mansyong ito ang makakaligtas sa iyo. Tama na iyan. Bilisan niyo at sirain niyo ang kanyang mukha. Kailangan kong mabuhay. Walang sino man ang makakapagpapatay sa akin dito. Mabuhay. Kailangan kong mabuhay. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito lang. Sistema. Tama ka. Ako ang sistema ng kabit na wala pang anak. Basta't makipag-ugnayan ka sa akin, hindi lang kita matutulungang makatakas sa hirap na ito. Magagawa rin kitang maging makapangyarihan sa lahat, kung magiging mahusay ang host. Maaari kitang pabalaykan sa modernong panahon, at pagagalingin ko ang iyong sakit sa puso. Ano ang kailangan kong gawin? Kailangang maglakbay ng host sa iba't ibang mundo, bilang isang kabit, upang magkaanak para sa iyong target, at umakyat sa mataas na posisyon. Paano kung tumanggi ako? Kung tatanggi ka, mananatili ka na lang sa mundong ito. Hanggang sa mamatay ka sa pagpapahirap, ang mundong ito ay hindi para sa pagkakapantay-pantay. Walang sino man ang tumuturing sa akin bilang tao, para akong isang gamit na pwedeng paglaruan ng kahit sino. Hindi ako papayag na ganito na lang. Sige. Pumapayag ako. Kasalukuyang sinusuri ang kalusugan ng host. Nasa panganib, ipinagkakaloob ang espesyal na kakayahan, kagandahang walang kapintasan. Inilalabas na. Ang kakayahang ito ay mananatiling aktibo sa mundong ito, anuman ang pinsalang mata mo ng host.
Babalik ang iyong ganda sa perpektong kalagayan. Kaya ito ba, ang aking unang misyon sa mundong ito? Ang target ko ba ay ang ginoong iyon? Ang iyong target ay ang mahal na hari. Kailangan mong magkaanak para sa kanya. Habang tumataas ang iyong ranggo, mas tumataas ang antas ng tagumpay ng misyon. May espesyal na gantimpala kapag naging reyna ka. Ang iyong target ay malapit lang sa kinaroroonan mo. Wala pang 100 metro. Nasa loob siya ng pangunahing bulwagan ng mansyong ito. Nandito ang emperador sa mansyon. Kapag pinalampas ko ang araw na ito, maghihintay na lang ako ng kamatayan dito. May paraan ka ba? Sa kalagayan ko ngayon, mahirap man lang lumapit sa kanya. Handa na ang iyong mga espesyal na kagamitan. Maaaring pumili ang host ng 3 sa mga libreng katangian. Upang tulungan ka sa iyong misyon, bago pumasok sa mundo ng misyon, maaari kang pumili ng 3 panimulang katangian. Automatikong pupunan ng mga katangiang ito ang mga puwang sa alaala. Pagkatapos makumpleto ang misyon, maaari kang makakuha ng mas marami pang mataas na uri ng katangian. Ang likas na mapang akit na alindog na ito, kapag naranasan na kahit isang beses lang, hindi na makakawala pa ang sino mang lalaki. Ang nais ko ay ang hindi niya ako malimutan kailanman. Maaaring kumupas ang mukha sa alaala, ngunit ang bango ay mananatiling nakaukit sa isipan. Ito ang aking paniguro. Huwag munang gamutin ang sugat, nais kong iwanan ang bakas ng paso sa aking balat, at ang bakas ng dugo sa aking palad. Aking Panginoon, narito na ang iyong pakay, 50 metro sa unahan, humanda ka nang umalis sa bilangguan. Mahal na hari, ano po ang nangyari? Huwag kang magsinungaling. Gumana na ang pangmatagalang bango. Patawarin po ako, aking Ginoo, ang iyong lingkod. Nawalan po ng galang ang iyong lingkod. Mahal na hari. Tayo na, bumalik na sa palasyo. Ang asawa ng aking nasasakupan ay may ganito palang kagandahan. Dahil hindi mo siya kayang protektahan. Ako na ang kukuha sa kanya para sa iyo, mahal na hari. Ang iyong lingkod na si Chen Shuo ay nagpupugay. Ang mga kagamitan sa ritual ay mahalagang bagay sa bansa. Ngunit dahil matagal na itong luma, humihingi po ng pahintulot ang iyong lingkod na kumpunihin ito, upang makumpleto ang seremonya. Nagulat ako na naaalala mo pa ang mga kagamitan sa ritual. Akala ko ay wala doon ang iyong atensyon. Balak ko sanang ilipat ka sa kagawaran ng katarungan upang magsanay. Kagawaran ng katarungan, lugar iyon para sa paglilitis ng mga kriminal. Pinaparinggan ba ako ng mahal na hari? Nakarating na ba sa labas ang gulo sa aking tahanan? Mahal na hari, naway maging malinaw ang iyong pagpapasya. Hindi kailanman mangangahas ang iyong lingkod na magkaroon ng sariling interes. Ang buong puso ng iyong lingkod ay nasa kagawaran ng seremonya, walang ibang hangarin. Ganoon ba, kahapon, sa iyong bakuran, may nakita akong ilang bagay. Akala ko ay napakahusay mo sa sining ng paglilitis. Mukhang nagkamali lang pala ako ng hinala. Lihim na lumabas kahapon ang mahal na hari, at pumunta pa sa aking tahanan. Ano ang nakita niya roon? Sining ng paglilitis. Nako, tiyak na sumobra na naman ang gulo ni Yanxi. Bilis, bumalik sa mansyon. Magpadala ng tao upang alamin ang totoo. Ano ba talaga ang nangyari sa mansyon kahapon? Bilang opisyal na asawa, ano ang naging kasalanan ko sa pagpaparusa sa isang hamak na babae? Para bumalik ka rito at sisihin ako ng husto. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng mahal na hari sa pulong kaninang umaga? Sinabi niyang ang mansyon ng Chen ay naging parang bilangguan ng kagawaran ng katarungan. Gusto niyang tanggalin ako sa aking tungkulin. Paano nalaman ng hari ang tungkol sa mga usaping pampamilya? Tiyak na tinukso ng mapang akit na babaeng iyon ang hari. Likas talaga siyang makati at walang delikadesa. Yanxi, bakit ka nagkaganyan ngayon? Hindi na kita makilala.
Kailanman ay hindi ko siya ginalaw bilang mag-asawa, ngunit nagawa mo pa rin siyang parusahan ng palihim. Napakalambot at napakahina ng kanyang pagkatao. Paano niya magagawang tuksuhin ang emperador? Maliwanag na nababaliw na si Yanshi. At idinadamay pa ang aking kinabukasan. Pagpupugay sa iyo, aking ginoo, at sa madam. Huwag kang matakot, ipinatawag ka rito ngayon upang tanungin kung totoo bang sinaktan ka ng madam gamit ang mainit na uling kahapon. Aking ginoo, huwag mo pong sisihin ang madam. Kasalanan po ng iyong lingkod, nararapat lamang na parusahan ako ng madam. Habang nagkukunwari akong mabait, lalong magiging mukhang malupit si Yanshi. Madali nang papanig sa akin ang iyong puso. Sa kabila ng nangyaring ito, iniisip mo pa rin ako. Naging kawawa ka. Ikaw na mapang-akit na Zoro. Sisirain ko ang mukha mo. Anong gagawin mo? Yanshi. Masyado ka nang mapangahas. Dahil sa hamak na babaeng ito, kung hindi dahil sa kanya, paano kita masasaktan ng ganito? Yanshi, selosa ka at malupit, hindi mo iginagalang ang iyong asawa, kaya parurusahan kitang makulong sa iyong silid ng 3 buwan. Hindi mo na rin kailangang pamahalaan ang mga gawain sa mansyon. Magnilay-nilay ka sa iyong silid. Nasa kamay ko na ang kapangyarihan sa pamamahala. Yanshi, simula pa lang ito, dahan-dahan mo itong lasapin. Sa nakalipas na 3 taon, naging kawawa ka. Naaalala ka pa rin ng aking ginoo, sapat na iyon. Ang emperador ay isang mangangaso, walang silbi kung aatake agad ng napakabilis. Sa nakalipas na 3 taon, aakitin ko siya sa ilalim ng ilong ni Chen Shuo. Iyan ang tinatawag na laro ng pusa at daga. Napakatalino mo. Nabalitaan kong galing ka sa pamilya ng mga iskolar sa Jinling. Tiyak na may alam ka sa tula, panitikan, at sining. Pamahalaan mo muna ang mansyon sa mga susunod na araw, huwag ka lang gagawa ng gulo. Kung nag-aalala ang aking ginoo para kay madam, mabuti pang ako na lang ang kumausap at humikayat sa kanya. Hindi matiis ni Shuning na makita kayong nahihirapan sa gitna. Maraming beses ko nang sinabi sa kanya ang mga bagay na ito. Kung nakikinig talaga siya. Hindi sana siya umabot sa ganitong kalagayan ngayon. Aking ginoo, pareho kaming babae ni madam. Higit naming alam ang pait kapag ang asawa ay may pinapaborang iba. Si madam at ako. Kailangan lang namin ng pagkakataon para magkausap ng tapat. Siya naman ang opisyal kong asawa. Bakit kailangan ko pang mag-ingat ng ganito sa pagitan ng lalaki at babae? Natatakot ba talaga ako kay Yanshi? Kung ganoon, pumunta ka na at makipagkita sa kanya. Magsama ka ng ilang tao. Huwag mag-alala ang aking ginoo. Alam ni Shuning ang dapat gawin. Sige, habang mas nagtitimpi ka, mas lalong nag-aalab ang apoy sa iyong puso. Ang mga katulong sa mansyon ng Chen, talagang mga mapaglangis sila sa may kapangyarihan at mapang-api sa mahihina. Nang mabalitaang nakulong si Yanshi, at pumunta rito ang aking ginoo. Agad na sumasarap ang mga pagkain sa hapunan. Binibining Shuning, ang inyong lingkod na si Chen Mao ay inutusan ng aking ginoo, na pumunta rito upang i-check ang mga token ng mansyon, at ang mga kwenta para sa buwang ito. Si Chen Mao ay isang matandang katulong na iniwan ng dating duke. Tapat lamang siya sa pinuno ng pamilya. Hindi ko kailangang kunin ang loob niya, basta't walang mali sa aking ginagawa. Kusa siyang makikipagtulungan sa akin. Walang malaking pagkakamali si Yanshi sa pamamahala, ngunit masyado siyang mapaghinala at mga lumang tao lang ang ginagamit niya. Walang pagkakataon ang mga kabataan na umangat. Ito, ang aking pagkakataon. May 1 buwan pa bago bumalik ang matandang ginang sa mansyon. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito, upang magsanay ng ilang sarili kong tauhan, para mas madali ang mga gawain sa hinaharap. Kayo ay mga matatagal ng tauhan sa mansyon. Mas alam ninyo ang mga patakaran kaysa sa akin. Sa mga susunod na araw, gawin ninyo ang mga tungkulin tulad ng dati. Huwag kayong mataranta. Gayunpaman, ang pagbili sa kanlurang silid, at ang paglilinis ng mga kwenta sa harapang silid. Mukhang matatalas ang mga batang katulong na ito. Hayaan silang sumama sa mga tagapamahala upang matuto. Masusunod po, salamat sa pag-angat sa amin, Binibini. Simula ngayon, may bagong patakaran na. Basta't maayos ang trabaho at walang pagkakamali, may karagdagang gantimpala sa katapusan ng bawat buwan. Ang hindi maibibigay sa inyo ni Yanshi, ako ang magbibigay. Basta't may pakinabang, tiyak nakakagat kayo sa pain. Gusto ng lahat na umangat sa buhay. Dahil hinadlangan ni Yanshi ang kanilang daan, tiyak na maghahanap sila ng ibang mapagsisilbihan. Sige na, maaari na kayong umalis. Bumalik na kayo sa inyong mga tungkulin. Ikaw, at ikaw, manatili kayo. Ang isa ay tanga at mabagal. Ang isa naman ay matalino at madaldal. Ang dalawang ito ay perpektong magsilbi sa akin ng malapitan. Handang maglingkod ang alipin sa inyo, Shuning. Iaalay ko ang aking buong katapatan. Kakamit ko pa lang ng tagumpay. Paano ko naman hindi bibisitahin ang kaawa-awa kong madam? Kahapon lang ng umaga. Mukha silang gustong lumunin ako ng buhay. Ngayon naman ay napakabait na nila. Pagbati kay Shuning. Hiniling sa akin ng prinsipe na puntahan ang kanyang asawa. Tabi kayo. Kapag pinapasok natin siya, baka magwala ang madam at patayin tayo sa bagbog. Kung hindi mo bibitawan at saktan ng prinsipe at ang kasalukuyang tiyahin sa ulo, mamamatay ka. Shuning, hayaan niyo muna kaming pumasok para magulat.
Mali yata ang ginagawa ng dalawang ate. Pumunta rito ang aming tiyahin matapos makinig sa utos ng prinsipe. Kung papasok kayo ngayon para magulat, paano kung bigla siyang magulat? Shuning, tuloy po kayo. Napakagabi na, ano pa ang ibinubulong niyo sa loob? Gusto kong marinig kung anong masamang balak ang pinaplano ninyong mag-amo. Aking madam. Kumain naman kayo kahit kaunti. Paano kayo mabubuhay kung hindi kayo kakain? Inagaw ng hamak na babaeng iyon ang pamamahala sa sambahayan. At binihag pa ang puso ng aking Ginoo. Paano ko matatanggap ang galit na ito? Wala akong gana kumain. Hindi mo ba nakita kung paano ako ginalit ng mapang-akit na babaeng iyon ngayon? Kakampi pa rin siya sa kanya. Pati ang pamamahala sa bahay ay ibinigay na. Huwag kayong mag-alala, madam. Childhood sweethearts kayo ni Prince. Ang inyong pagmamahalan ay hindi kailanman mapapantayan ni Shuning. Tungkol naman sa pamamahala sa bahay, matagal na kayong namamahala rito at malalim na ang inyong pundasyon. Hindi iyon mayayanig sa loob lang ng 1 o 2 araw. Ang mga alipin sa ibaba ay nakadepende pa rin sa inyong reaksyon. Huwag muna kayong magpadalos-dalos. Hanggat ang prinsipe ay hindi kailanman hawakan ang vixen na iyon. At hindi siya nabuntis. Hindi iyon magiging problema. Sa tingin mo ba talaga kayang iwanan siya ng prinsipe nang hindi siya ginagalaw? Sa totoo lang, kung ako ay isang lalaki, hindi ko rin hahayaang matuyo ang isang napakagandang babae. Matiis kaya talaga iyon ng aking Ginoo. Aking madam. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano. Kahapon lang ay pinaso natin ang kanyang katawan ng ganoon kalala. Kahit gumaling pa iyon, tiyak na mag-iiwan iyon ng mga pangit na pilat. Puno ng pilat ang katawan. Malamang masusuka ang prinsipe pagkatapos itong makita. Paano pa siya magugustuhan? Hindi na niya magagamit ang kanyang pang-aakit para akitin ang prinsipe. Sayang lang at nakatakas siya noong araw na iyon. Kung hindi lang biglang dumating ang emperador sa mansyon, tiyak na nahuli ko na siya pabalik, at sinira ko na rin ang kanyang mukha. Hindi sapat ang sirain lang siya. Ang patay lang ang hindi na makakagawa ng gulo. Ngunit ang hamak na babaeng iyon ay isa talagang salot. Sa tingin ng matandang aliping ito, kailangan pa rin nating bunutin ang damo kasama ang ugat nito. Akala mo ba ayaw ko? Ngunit ngayong nakakulong ako rito. Ano pa ang magagawa ko, madam, sa darating na mga araw? Ito na ang kaarawan ng emperador. Ang mga opisyal ng korte ay magsasama ng kanilang pamilya sa palasyo para sa piging. Sa totoo lang, walang karapatan si Shuning na pumasok sa palasyo. Ngunit kung tutulong si Li Fei. Kapag nasa loob na ng palasyo si Shuning, kahit magkaroon pa ng kaunting aksidente, at mawala siya, hindi mangangahas ang matandang madam at ang aking Ginoo na sisihin kayo kahit isang salita. Ako ay ang anak ng tanyag na pamilyang Yanshi, at ang aking pinsan na si Li Fei ay kasalukuyang paborito ng emperador. Ano ba naman ang halaga ng isang pabor na isama ang isang gupit na asawa sa palasyo? Ang pumatay ng isang gupit na asawa, ay walang sino man sa pamilya ng aking lingkod ang mangangahas na magreklamo. Plano ko lang sanang inisin siya. Hindi ko akalaing may ganito pa palang hindi inaasahang gantimpala. Iniisip ko pa naman kung paano mapapalapit sa emperador. Ngayon, ang guro ng emperador mismo ang kusang lumapit. Paano siya nakapasok? Patay na ba ang mga alilang babae sa labas? Gaano kaya ang narinig niya? Hamak na babae, sinong nagpahintulot sa iyong pumunta rito? Ming Chun, si Yan Yu. Magbantay kayo sa labas. Kapag may narinig kayong malakas na ingay, pumasok agad kayo. Masusunod po, madam. Isara ang pinto at bugbugin ang aso. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano pa makakagat ang isang tigreng tinanggalan ng ngipin. Malakas pa rin pala ang loob ni madam. Sayang nga lang at hindi dahil sa malakas ang boses. Ay siya na ang panalo. Napakalakas ng loob ng hamak na babaeng ito. Kahit nalugmok si madam ngayon, hindi pa rin siya basta-basta matatapakan ng isang gupit na asawa lang. Wala talagang modo si Shuning. Kahit na nakakulong si madam ngayon. Ang pangunahing looban ay hindi mo basta-basta mapapasok kung kailan mo gusto. Naparito ako ngayon sa utos ni Chen Shuo. Kahit ang mga katulong sa pinto ay alam na dapat akong iwasan. Bakit si ate na napakaraming taon na sa mansyong ito, ay wala man lang kahit kaunting talas ng mata. Ang mga alilang sumasabay lang sa ihip ng hangin, ay nang ahas na papasukin ng hamak na babaeng ito para ipahiya ako. Dapat silang patayin, dapat silang bugbugin hanggang mamatay. Problema mo na yan, madam. Naparito ako para magpasalamat sa iyo. Dati, araw at gabi kang humahad lang kay Chen Shuo na pumunta sa looban ko. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo, hindi siya makalapit sa akin. Ngunit ngayon, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Dahil binigyan mo ako ng buong 3 buwan. Yanshi, o Yanshi. Napakaming taon mo ng kasal sa mansyon ng Chen ngunit hindi ka man lang makapangitlog. Anak nga siya ni Li Weiyi. Tingnan mo kung paano ko siya wawasakin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mabubuntis ako agad sa anak ni Chen Shuo. Anak. Nang ahas siyang gamitin ng anak para inisin ako, papatayin ko siya. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Huwag mong kalimutan ang hitsura mo ngayon. Kung makikita ni Chen Shuo ang pangit mong anyo, ang mga pangit na pilat na iyon ay tiyak na ikakatakot niya. Napakasama talaga ng puso ni madam. Gusto mo akong gawing katatawanan. Pasensya na.
Ngayong araw, nakatadhana kang mabuhay sa takot na parang nakakita ng multo habang buhay. Ngunit mukhang mabibigo ka. Napakalinis ng katawan ko. Imposible. Hinding-hindi imposible. Nang idampi ang bakal kahapon, sunog na sunog ang balat at laman mo. Isang araw pa lang ang nakakalipas. Paano itong naging makinis na parang dati? Paano nangyari ito? Kitang-kita ng sarili kong mga mata. Ano ka ba talagang nilalang? Ako mismo ang pamaso sa iyo. Todo lakas ang ginawa ko. Huwag mong sabihin. Isa talaga siyang halimaw. Kung ano akong nilalang. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi, Madam, dahil sinabi ninyong isa akong espiritu ng lobo, gagampanan ko ng mabuti ang papel na ito, para takutin kayo ng husto. Isa akong espiritu ng lobo. Ang mga espiritu ng lobo ay isinilang para mangakit ng mga lalaki. Paano ko hahayaang magkaroon ng pilat ang katawan ko? Tiyak na nagwawala na si Madam at nananakit. Pumasok na kayo at protektahan si Shuning. Nakamit na ang layunin. Naitanim na ang binhi. Ngayon, hihintayin ko na lang ang baliw na si Yanshi. Napalakihin ang gulo hanggang sa palasyo. Tayo na, malalim na ang gabi. Dapat na tayong bumalik para magpahinga. Isang halimaw. Isa siyang halimaw. Papatayin ko siya. Sumigaw ka lang, magwala ka, mas baliw, mas mabuti. Siguraduhin mong magpadala agad ng tao para konti ka ng pinsan mo sa palasyo. Huwag mong sayangin ang paghihirap ko sa pag-arte. Mamatay ka na, mapanlinlang na babae. Katapusan na, tuluyan nang nabaliw ang Madam. Masyadong kakaiba ang Shuning na ito. Kahit ako ay kinikilabutan. Madam. Ang matandang lingkod na ito, talagang tinutuo ko ang pagpaparusa sa kanya. Nagbabaga talaga ang mga uling na iyon. Imposibleng gumaling iyon nang walang naiwang bakas. Maaari kayang totoo ang sinabi niya. Na isa siyang espiritu ng lobo. Nawala ang mga sugat sa loob lang ng isang araw. Kung hindi ito halimaw, ano pa, malaking kapahamakan ang darating sa mansyon ng Chen. Kahit anong uri pa siyang halimaw. Hindi ko hahayaang mabuhay siya para isilang ang anak ng pamilya Chen. Madam, bakit hindi natin sabihin sa Ginoo? Hindi maaari. Galit ang kasalukuyang emperador sa mga pamahiin at pangkukulam. Kahit ang aking asawa ay hindi rin gusto ang mga ganoon. Kung magsusumbong ako ng walang ebidensya. Iisipin lang ng aking asawa na ako ay selosa, at isang baliw na nag-iimbento ng kwento. Gusto mo bang umamin sa Ginoo? Nagumamit ka ng uling para saktan siya. Nang mag-imbestiga si Chen Shuo kaninang umaga, para protektahan ka, nagsakripisyo na ako ng ilang katulong para umako ng kasalanan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang paghahanap ng sisisihin ay pansamantalang solusyon lamang. Kakaiba ang mga kakayahan ng halimaw na iyon. Baka ako na ang susunod na mamamatay ng kalunos-lunos. Madam, umabot na tayo sa ganitong sitwasyon. Dapat na tayong humingi ng tulong kay Li Fei. Masyadong mahiwaga ang babaeng iyon. Kung hindi natin siya mapapatay agad, baka lalo pang gamulo ang sitwasyon. Ako na isang marangal na anak ng tanyag na pamilya, ay kailangan pang magpakababa dahil sa isang hamak na asawa, para yumuko sa pinsan kong lagi kong kaga. May punto ka. Ano ba naman ang pagyuko kay Li Fei? Ang hayaan ng hamak na babaeng iyon, na umapak sa ulo ko, iyon ang tunay na matinding kahihiyan. Basta't mapatay ko siya. Basta't magdusi siya ng higit pa sa kamatayan, kahit lumuhad pa ako para magmakaawa kay Li Fei, tatanggapin ko. Mabuti na lang at may kakayahan akong magpagaling. Kung hindi, ang humarap sa emperador na may mga sugat, ay sisira sa buong plano ko. Yanshi, ano ang ailalaban mo sa akin? Sa kabilang bakuran, tahimik na ba sila? Sumasagot po, aking binibini. Nagwala sila ng halos kalahating araw. Kani-kanina lang, nakita ko si Yaya Liu na nagpadala ng sulat sa labas ng magdamag. Gaya ng inaasahan, hindi na sila makapagtimpi. Ang pagpapadala ng sulat ay tiyak na para humingi ng tulong kay Li Fei. Napakabuti. Para sa kaarawan ng emperador. Sa wakas ay nakakuha na ako ng pagkakataong makapasok. Napakabuti. Sabihin mo na sa susunod na mga araw, isasara ng halamang Qingyu ang pinto nito. Sabihin mo na ako ay nagulat at natakot, at kailangan kong magpahinga. Walang sino man ang lalabas. Ginoo, kagabi ay binisita ni Shuning ang Madam. Pagkalabas niya, winasak ng Madam ang buong silid. At saka, nagpadala si Yaya Liu ng plaka sa palasyo magdamag. Ano na namang kabaliwan ito? Kahit nakakulong na ay hindi pa rin mapakali, nagagawa pang magpadala ng liham sa palasyo. Kaka-rating pa lang ni Shuning ay pinagalitan na at pinalayas. Ngayong nagkukulong siya para magpagaling, tiyak na labis siyang napi. Kung gusto niyang maghanap ng sariling kamatayan, pabayaan siya. Sabihan ng bodega na magpadala ng ilang magagandang gamot sa halamang Qingyu. Hayaan si Shuning na magpahinga ng mabuti, walang sino mang papayag ang manggulo sa kanya. Lalong nagiging masigla ang likod bahay ni Chen Shuo. Ang kabit na nagngangalang Shuning na iyon, mukhang mahina at marupok, ngunit may kakayahan palang suligin si Yanshi hanggang sa mawalan ito ng bait, kagiliw-giliw. Mahal na ina. Ito ang liham ng pamilya mula sa mansyon ng Chen, na ipinadala mula sa labas ng palasyo.
Kakaiba nga. Naisip pa pala ni Hui Niyang. Ang pinsan niyang ito sa palasyo. Wala talagang silbi. Kahit ang isang kabit na walang pinagmulang pamilya, ay hindi niya mapigilan, hanggang sa maparusahan ang sarili na makulong. Ipinahiya niya ng lubusan ang pamilya yan natin. Mahal na ina, ano po ang nangyari? Ano pa nga ba? Ang walang kwenta kong pinsan ay naapakan ng isang kabit. Gusto niyang ako ang maghiganti para sa kanya. Ang asawa ng Gatichen. Nabalitaan ng iyong lingkod na malalim ang pagmamahalan ng Gatichen at ng kanyang asawa, bagaman may mga kabit. Ay hindi naman sila gaanong paborito, bakit ngayon ay ang asawa pa ang nakulong? Minalas lang din siya sa pagkakataong ito. Magpaparusa lang sana siya sa isang hamak na kabit, ngunit nagkataong nahuli ng emperador. Dahil dito, ay napag-alitan ng matindi ang Gatichen sa korte, kung hindi ay hindi haantong sa ganito. Hui Niyang, nais niyang ipasok ko ang hamak na kabit na iyon sa palasyo, upang parusahan. Napakadaling bagay lamang niyan. Ang isang buhay ay mas magaan pa sa balahibo. Tutulungan ko siya sa pagkakataong ito. Ang emperador ay dumarating. Sino? Mahal na hari. Pagbati sa mahal na hari, kakatanggap ko lamang ng liham mula sa asawa ng Gatichen. May bagay akong nais isangguni sa mahal na hari. Mahal na hari, naging padalos-dalos nga ang kilos ni Hoover. Ngayong ikinulong siya ng Gatichen. Alam na rin niya ang kanyang pagkakamali. Nagsisisi siya sa kanyang puso. Naisip ko na sa darating na mga araw, ay kaarawan na ng mahal na hari. Ang lahat ng opisyal kasama ang kanilang pamilya, ay papasok sa palasyo para sa piging. Kung walang kasama ang Gatichen, ay baka maging kaiya-hiya tingnan. Maglalabas ako ng utos na pinapayagan si Chen Shuo na isama ang kanyang kabit sa palasyo. Maraming salamat, mahal na hari. Shuning. Nakita ko na ang kaawa-awa mong kalagayan. Kung ikaw ay magbibihis ng marangya, ano kaya ang magiging hitsura mo? Shuning. May espesyal na pahintulot para sa mga opisyal na isama ang kanilang pamilya sa palasyo. Kahit ang isang paboritong tulad mo, ay pinangalanan din ng madam na isama sa palasyo. Kusang ang kumagat sa pain si Yan Shi at si Li Fei. Gagamitin nila ang ngalan ng biyaya ng palasyo upang ipasok ako roon. Gusto nilang kitilin ang buhay ko sa piging na ito. Hindi pa natin alam kung sino ang unang babawian ng buhay. Humayo ka at maghanda. Ito ang unang pagkakataon na papasok ako sa palasyo. Hindi ko maaaring biguin ang mga mararangal na panauhin. Bakit ipinipilit ni Yan Shi na isama si Shuning sa palasyo? Malinaw na pinarusahan siya na huwag lumabas. Ngunit ginamit pa rin niya ang kamay ni Li Fei upang mag-utos. Isang malaking kalokohan. Paano siya naging ganito kaganda? Sa piging sa palasyo ngayong araw. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang titingin sa kanya. Kailangan ko siyang protektahan ng mabuti. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang masamang balak ni Yan Shi. Maraming tao at mata sa palasyo ngayong araw. Sumunod ka ng malapit sa akin. Masusunod, aking Ginoo. Basta't nariyan kayo. Walang dapat ikatakot ang iyong lingkod. Napakabait mo, magpanggap ka na lamang bilang aking mapagmahal, at pinakaresponsabling asawa, sa pagprotekta mo sa aking tabi. Ang mapang-angking ugali ng emperador sa Pangangaso, ay ganap na mapupukaw. Ang emperador, si Chen Shuo, si Yan Shi, at si Li Fei, nasa pwesto na ang lahat ng pyesa sa larong ito ng Ahid-Rays. Ang magandang palabas, ay sa wakas magsisimula na. Binibining Shuning. Ipinapatawag kayo ng mahal na leader na si Li Fei. Mahal na ina, nariyan na si Binibining Shuning. Ang inyong lingkod na si Shuning. Nagbibigay galang kay mahal na Li Fei, naway mapuno kayo ng kapayapaan. Napakaganda ng kanyang mukha. Kahit ang kagandahang ipinagmamalaki ko, ay nalampasan niya. Hindi dapat mabuhay ang babaeng ito. Binibining Shuning, tunay ngang mayroon kang kahanga-hangang mukha.
Kahit ako ay napapabuntong hininga sa paghanga. Hindi katakataka na ang aking pinsan ay naguguluhan ng husto dahil sa iyo. Nagbibiro po kayo, mahal na ina. Ang inyong lingkod ay isa lamang hamak na asawa. Hindi ako maaaring ihambing sa inyo. At lalong walang kakayahang makipagpaligsahan sa madam. Napakatalas ng iyong pananalita. Halika rito. Tila bumalik na naman ako, sa araw na iyon kung kailan ako pinahiya ni Yanshi. Sa harap ng mga may mataas na kapangyarihan. Ako ay isa lamang hamak na langgam. Binibining Shuning, Red Along tsaa mula sa mahal na ina, inumin mo na habang mainit pa. Bakit? Minamaliit mo ba ang tsaa ng palasyong ito? Sagot sa mahal na ina, ang inyong lingkod ay hindi pa ganap na gumagaling sa sakit. Sinabi ng manggagamot na hindi ako dapat uminom ng tsaa. Mga salita lamang iyon ng mga walang kwentang manggagamot, hindi mo kailangang maniwala sa kanila. Inumin mo lang yan. Kung magkaroon man ng problema. Siyempre ay may imperial na manggagamot na titingin sa iyo, bakit biglang dumating ang mahal na hari? Hindi nakapaghanda ang iyong lingkod. Ang lalaki noong araw na iyon, nauuhaw ako. Sakto at may tsaa rito. Ihain mo ito sa akin. Bakit? Hindi ba ako maaaring uminom? Ito. Bakit hindi pa ipinaghahanda ng tsaa ang mahal na hari? Kasalanan po ng mga katulong na hindi naging maingat, na ang kumukulong tsaa ay inihanda na parang malamig na tsaa. Muntik na niyang mapahamak si Shuning. Hustisya po, mahal na hari. Mahal na hari, masyado talagang pabaya si Baichi. Paano nangyaring nagkaroon ng ganoong kapabayaan? Muntik na kaming magka-misunderstanding, ng manggagamot, mahal na hari. Bakit po kayo tumitingin sa akin ng ganyan? Sa tingin mo? Ang walang silbing aliping ito. Paano siya dapat parusahan? Sagot sa mahal na hari, malaki ang naging kasalanan ni Baichi. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Mas mabuting ipadala na lang siya sa kagawaran ng paglalaba upang magtrabaho doon sa hinaharap. Ituring na lang itong pagtanaw sa maraming taon ng kanyang pagsisilbi. Maganda lang pakinggan ang mga sinasabi niya, pero sa katunayan, sa susunod ay gagawa lang siya ng dahilan para ibalik ang taong ito. Hindi ba't para kay Li Fei? Isang salita lang niya ay sapat na. Shuning, ano sa tingin mo? Sagot sa mahal na hari. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang iyong lingkod sa palasyo. Hindi ko alam ang mga patakaran dito. Ang lahat ng ito ay ipinauubaya ko sa desisyon ng mahal na hari. Isang tingin pa lang ay nahihiya na ng ganyan. Para siyang isang maliit na pusa na kailangang protektahan at alagaan ng mabuti. Sa madaling salita, ako ang magpapasya sa lahat. Baichi. Patayin sa pamamagitan ng pamamalo. Ngayon ang inyong kaarawan. Bakit kailangang damanak ang dugo dahil sa aliping ito? Ang iyong lingkod. Bakit? Gusto ba ni Li Fei na gamitin ang sarili mong dugo para palitan siya? Mahal na hari, hindi na maaga ang oras. Oras na para pumunta sa halamang Zichen.
Mahal na hari, magpadala ng isang sedan. Huwag hayaang mahuli siya sa takdang oras. Kamangha-mangha. Mukhang seryoso nga ang nararamdaman ng emperador. Masusunod po ang inyong utos. Dumating na ang emperador. Dumating na si Li Fei. Pagpupugay sa emperador. Pagpupugay kay Li Fei. Nagbibigay galang ang inyong anak sa amang emperador. Sana ay maging kasing lawak ng karagatan ang inyong swerte, at kasing haba ng bundok ang inyong buhay. Ito si Prinsesa Aneng, ang anak ng reyna. Siya ang nag-iisang anak ng emperador sa kasalukuyan. Sa loob ng 9 na taon ng paghahari at sa dami ng mga asawa, paanong nagkaroon lamang siya ng isang anak, bagaman napakahina ng katawan ng reyna. Basta't nariyan si Prinsesa Aneng, matatag ang kanyang posisyon. Maliban na lang kung may lilito na isa pang prinsipe. Ang sitwasyong ito ay pabor sa akin. Kung marami siyang anak, ituturing lang akong isang mapanirang babae. Ngunit ngayon, basta't nagkaanak ako, iyon ang magiging pinakamalaking alas ko. Bakit hindi ko pa siya nakikita kailanman? Siyempre hindi pa siya nakikita ng prinsesa. Siya ay isang asawa lamang ng tagapagmana ng mansyon ng Chen. Ngayong araw ay nabigyan siya ng pabor na dumalo sa piging. Isang hamak na asawa lang, karapat dapat ba siyang dumalo sa kaarawan ng aking amang emperador? Masyado naman siyang binibigyan ng halaga. Aneng, huwag kang bastos. Sino ang mag-aakala na ang emperador na ito na napakamapaghinala, ay napakamapagmahal pala sa kanyang anak? Sa susunod, mamahalin din kaya niya ng ganito ang aking anak. Huwag kayong mag-alala, aking ginoo, nauunawaan ko ang inyong pinagdaraanan. Walang alam gawin si Yanxi kundi ang magreklamo. Malayong-layo talaga siya kay Shuning. Nawawala si Baisu. Shuning, ipinapatawag po kayo ni Li Fei. Gaya ng inaasahan, may balak silang ilagay sa alak. Shuning, ngayong araw, doon sa aking lugar, naging dahilan ako ng iyong pagkakaapi. Labis din ang aking pagsisisi. Mabuti na lamang at ligtas ka. Bilang tanda ng aking paumanhin, nais kitang alayan ng isang tagay. Walang laso ng alak na ito, ngunit hindi ito ordinaryong alak. Isa itong matapang na alak na madaling makalasing. Nakatitig sa akin ang emperador. Handog na alak ng mahal na ina, syempre ay hindi ko matatanggihan. Mahal na ina, hindi po ako sanay sa alak. Tila nalalasing na po ako. Walang anuman. Magpapadala ako ng mag-aasikaso sa iyo. Nawalan na siya ng malay sa kalasingan. Opo. Namatay ang hamak na si Bai Jihin. Ang itapon ka ngayon sa lawa ng Chenli.
ay maituturing na ring paghihiganti. Nagbibitak-bitak na ang yelo. Mas malupit nga si Li Fei kaysa kay Yanxi. Kahit hindi malunod, tiyak na mamamatay sa ginaw. Panginoon, paparating na ang emperador. Malapit na siya sa likod ng artipisyal na burol. Gusto nga niyang maging bayani na magliligtas sa magandang babae. Kung gayon, sasakyan ko ang kanyang plano. Hamak na babae, nagawa mo pa akong linlangin. Nais ko sanang gamitin ang kamay ni Li Fei upang makuha ang kanyang puso, ngunit nahuli ako ng isang hakbang. Hinayaan ko siyang magdusa ng ganito nang walang dahilan. Basa ang iyong kasuotan. Kung hindi mo ito huhuberin, lalagnatin ka. Bakit hindi mo ako hinahayaang hawakan ka? Dahil ang aking asawa lamang ang may karapatang humawak sa akin. Ang iyong asawa. Kung darating siya, hindi na kita hahawakan. Ngunit nasaan ba siya? Kung maglilikot ka pa, baka mawalan na ako ng pasensyang tuparin ang aking pangako. Hindi naman siya nilalagnat, malamang ay dahil lamang ito sa kalasingan. Hindi pa ako kailanman nagbihis ng isang babae, matapos ang lahat ng ito. Ang kasuotan ni Shuning ay nag-ulo ng husto. Mahal na hari. Mahal na hari, nariyan po ba kayo sa loob? Pumasok ka. Kumuha ka ng isang timbang mainit na tubig. Dumating na ba ang aking asawa? Aking asawa.
Aking asawa. Bakit ka naglalambing? Medyo madulas sa loob. Sapat na ang pagpapanggap ko bilang maginoo ngayong araw. Hahawakan at aalalayan ka ng iyong asawa. Walang masamang mangyayari sa iyo. Hindi pa ba siya nahalikan ng ganito ni Chen Shuo? O baka naman hindi pa siya hinahawakan nito kailanman? Hindi, imposible. 3 taon nang naninirahan si Shuning sa mansyon ng Chen. Masyadong makaluma at mapagkunwari si Chen Shuo, kaya naman ako ang nakinabang sa huli. Mahal na hari, nakikita ko pong basa na rin ang inyong panlabas na kasuotan. Mahalaga ang kalusugan ng iyong katawan, mahal na hari. Sa ngayon ay wala pa akong katiyakan. Nais kong kusang loob na sumama sa akin si Shuning. Ngunit dahil sa halik na iyon kanina, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Utusan ang tabob na maghanda ng gamot laban sa lamig. Ikaw mismo ang magluto at magdala nito rito. Bukod pa rito, maghanap ka ng ilang mapagkakatiwalaang alipin na papasok upang magsilbi. Masusunod po. Magdala pa ng isang timba ng tubig. Huwag masyadong mainit. Masusunod po. Pumasok ka, walang kailangang gawin. Bantayan mo lang siya at huwag hayaang malunod sa tubig. Huwag magsalita ng kahit isang salita. Ayaw kong makarinig ng anumang chismis. Masusunod po sa inyong utos, mahal na hari. Ang ganitong kagandahan. Sino ba naman ang makakapagpigil ng sarili? Habang si Shuning ay nakababad sa mainit na tubig, ang emperador naman ay hindi pa nakakapagpalit ng kasuotan, at nakaupo sa lumalamig na tubig. Gising na po kayo. Paano niyo ako nahanap ni Mingchun? Naaalala ko sa piging. Ang mga alipin ng mga opisyal ay hindi pinapayagang pumasok sa bulwagan upang magsilbi. Sa piging kagabi, maraming may bahay ang nalasing. Nagbigay ng espesyal na pahintulot ang mahal na hari na manatili ang lahat sa palasyo. Isang ate na taga-silbi sa palasyo ang nagsabi sa akin, maraming may bahay. Mukhang gawa nga ito ng emperador. Sinasadya niyang maglagay ng ilang tao para lituhin ang lahat. Tulungan mo akong magpalit ng damit. Mag-ayos lang tayo at aalis na. Huwag po kayong magmadali. Shuning, may utos ang mahal na hari. Sinabi niyang umalis lamang matapos makapag-almusal ang mga may bahay. Pumunta na si Mingchun sa kusina ng palasyo. Mukhang ang kagabi para sa emperador ay isang hindi malilimutang karanasan. Lasing ako kagabi. May nangyari ba sa palasyo? Shuning, pumunta po ako sa kusina ng palasyo kaninang umaga para kumuha ng pagkain.
Narinig ko ang mga taga-silbi sa daan na nag-uusap-usap. Sinasabing ginalit ni Li Fei ang emperador. Kagabi pa lang ay tinanggalan na siya ng titulo sa pamamagitan ng utos ng hari. Ngayon ay kilala na lang siya bilang Yan Fei. Tinanggalan ng titulo. Ang kahihiyang ito para sa isang asawa ng hari ay mas masahol pa sa sampelen sa harap ng madla. Nang walang titulo, nawala na rin ang pabor ng hari. Ang palasyong ito sa buhay ko. Natatakot akong hindi ko na muling malalampasan si Yan Fei. Bakit? Ang palasyong ito na pinaghirapan ko ng maraming taon, ay nasira lang sa isang saglit. Iba talaga ang pagkain dito sa palasyo. Kapag kumakain sa mansyon, 4 na putahe lang ang ibinibigay ng mansyon para sa iyo, Shuning. Ngunit ngayon ay may 16 na putahe. Marahil ay nalaman ng kusinero ng palasyo, na ikaw ay mula sa mansyon ng tagapagmana. Kaya sinadya nilang magbigay galang. Kung malalaman ng bantay ng palasyo, na ang kanyang pagsisikap ay iniugnay kay Chen Shuo, baka sumabog siya sa galit. Hindi ko kayo maaaring anyayahan na sumabay sa akin sa iisang lamesa. Ang mga putaheng ito, dalhin ninyo sa loob at doon kainin. Walang anuman. Salamat po, Shuning. Ito ang dangal at gantimpala ng pagiging pinagkakatiwalaan. Mabait talaga ang kalooban ng aking kapatid. Nagmamalasakit din sa mga nasasakupan. Ngayon ay marami ang nagkakatipon sa may pinto ng palasyo. Mga katulong at matatandang babae. Mabuti pang maghintay muna bago umalis, aking kapatid. Si Madam Son ng Marquining Yuan. Paano niya nalaman ang lugar na ito? Paggalang sa asawa ng Marquining Yuan. Kinukuha ang impormasyon ng target, si Madam Son ng pamilya ng Marquining Yuan. Mataas ang katayuan ng kanyang pamilya, ngunit alanganin ang kanyang posisyon ngayon. Huwag nang maging masyadong formal. Sa kalahati ng buhay kong ito, marami na akong nakitang magagandang babae, ngunit sa nakikita ko ngayon, ang tindig at kilos mo, aking kapatid, ay nagpapamukha sa mga babaeng nakita ko noon, na mga ordinaryo at walang kapares lamang. Labis ang papuri ninyo, madam, hindi karapat-dapat ang abang lingkod na ito. Huwag na muna nating pag-usapan ng iba. Sabihin na lang natin, ang mga binibini sa piging ng palasyo kagabi, bawat isa sa kanila ay may taglay na pambihirang ganda. Sinasadya niyang banggitin ang mga consort, tingnan natin kung paano mo ito sasagutin. Bata pa lang ako ay mahilig na akong mag-aral tungkol sa pagkain, lalo na ang alimango. Kaninang umaga paggising ko, naamoy ko na ang bango ng alimango. Matagal akong nag-ikot sa tindahan. Bago ko natunton ang lugar mo, aking kapatid, ginamit na talaga ang alimango para makuha ang pabor. Ang taong ito ay hindi lang matalino, kundi napakatapang din. Ganoon pala iyon. Hindi alam ng abang lingkod na ito kung paano napunta sa akin. Ang napakahalagang bagay na ito, baka nagkamali lang ng padala. Madam, nakikita kong maliwanag na ang sikat ng araw. Malamang ay kakaunti na ang tao sa pinto ng palasyo ngayon. Mauuna na pong magpaalam ang abang lingkod na ito. Masyadong malaki ang nakataya rito. Kahit pa may intensyon kang pumanig sa akin, hindi ko maaaring isugal ang tiwala ko sa iyo sa sandaling ito. Tinanggalan ng titulo si Li Fei, at ikinulong naman si Yan Shi. Ngunit ang laban ng ito ay nagsisimula pa lamang. Madam, ang Shuning na iyon ay isa lamang. Mababang asawa ng Gati Chen Shuo. Bakit kailangan ninyong makipaglapit sa kanya ng kusa? Ano ba ang alam mo? Ang Shuning na iyan ang tunay na susi sa ating tagumpay. Kung magtatagumpay ito, tiyak na muling babangon ang ating mansyon. Iyon ay, ang boses ni Baisu. Sino ang nandyan? Ang kasama niya pala ay, ang mahal na hari. Ang ekspresyon sa mukha niya, ay hindi ko pa kailanman nakita. Sa kahit sinong consort, si Shuning. Ang siyang magiging susi sa labanang ito. Pabalik na ang matandang madam sa mansyon. Bago mangyari iyon, kailangan kong tuluyang sirain ang natitirang pagmamahal ni Chen Shuo para kay Yan Shi. Kapag naihakbang ko na ito, wala nang daan para bumalik pa. Gusto ko ng kapangyarihan. At gusto ko rin ng katayuan. Kahit na kailanganin kong sumuong sa panganib. Basta't may iligtas ko ang mansyon. Tatanggapin ko ang lahat. Kung talagang may halaga siya sa emperador.
Ang pagbagsak ng ating mansyon ay may pag-asa pang ang maiwasan. Yanshi. Ang iyong sandigan na si Li Fei ay bumagsak na, sa kalagayan mo ngayon. Ano pa ang gagamitin mo para talunin ako? Chen Shuo. Ang pagmamahal mo, magkano ba ang halaga niyan? Ako mismo ang magpapamulat sa iyong mga mata, kung sino talaga ang pinakamamahal mo. Mansyon ng Chen. Nagbabalik na ako. Ang susunod na magandang palabas, walang sino man ang dapat makaligtaan. Mahirap basahin ang puso ng tao. Maaaring gamitin si Sunshi, ngunit hindi dapat pagkatiwalaan ang hakbang na ito. Kailangan ko pang pag-isipang mabuti. Ang sumunod kay Shuning, bagaman ito ay isang mapanganib na hakbang, ito rin ang tanging daan para mabuhay. Yanshi, Chen Shuo. Nagbabalik na ako. Sa pagkakataong ito, babaguhin ko ang pamumuno sa mansyong ito. Progreso ng misyon, 50%. Bago formal na magsimula ang magandang palabas. Aking Ginoo, narito na po kayo. Ang ganitong uri ng pangungulila, isang kakaibang pakiramdam na talagang hindi matanggihan. Matagal ka bang naghintay? Sa piging kahapon, naging abala ako sa pakikipag-usap sa mga opisyal. Kaya naisantabi ko ang iyong kalagayan. Sinabi pa ng emperador na nalasing ka, at naiwan sa palasyo kasama ang ilang mga ginang. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, aking Ginoo. Kayo ay malapit sa emperador, mabuti pong abala kayo. Bagaman hindi nakapag-aral ang inyong lingkod, alam ko rin na dapat unahin ang bansa bago ang pamilya. Ang ginawa ng aking Ginoo ay gawa ng isang tunay na Ginoo. Ang mga salitang ito ay talagang umabot sa aking puso. Bakit hindi ko napansin noon? Na siya pala ay napakalambing at marunong umunawa sa sitwasyon, kumpara kay Yanshi. Mas mukha pa siyang anak ng isang marangal na pamilya. Kahit anong pagkakamali, lahat ay kasalanan ng matandang aliping ito, ngunit malubha ang sakit ng ating madam. Sa gitna ng sakit ay tinatawag pa rin niya ang pangalan ng aking Ginoo. Pakiusap, bisitahin ninyo siya. Malubhang sakit. Gusto ni Yanshi na magkunwaring may sakit para makuha muli ang pabor, at makalaya sa pagkakakulong. Ang ganitong taktika ng mga babae, sino ba ang hindi nakakaalam? Ngunit lamambat pa rin ang puso niya. May sakit si Yanshi. Gusto niyang umalis, ngunit ayaw niyang masira ang kanyang mabuting reputasyon. Kaya gusto niyang ako ang maging mabuting asawa rito. Yamang masama ang pakiramdam ng madam. Pumunta na po kayo at bisitahin siya, aking Ginoo. Masaya na ang inyong lingkod na nakasama kayo sa nakalipas na mga araw. Huwag niyo lamang akong kalimutan. Pinabayaan ko siya ng 3 taon. Ngunit hindi kailanman siya nagtanim ng sama ng loob. Nagkasala si Yanshi at nakakulong. Ngunit napaka-arogante pa rin. Huwag kang mag-alala. Titingnan ko lang siya. Sobra na ito. Sana nga ay mas sumobra pa siya. Para tuluyang kamuhian ng aking Ginoo. Isara ang pinto. Hindi na babalik ang aking Ginoo ngayon. 4 na beses nang pumunta rito para tawagin ang aking Ginoo. Napakakapal ng mukha para bumalik pa. Sa mga nakaraang araw, kung hindi man 8 ay 5 beses na. 1 beses lang pumunta ang aking Ginoo. Madalang nang pumunta roon ang aking Ginoo. Sa tingin ko, tila nawawalan na siya ng pasensya. Siyempre naman. Napakaganda ng ating amo. Hindi naman bulag si Ginoong Chen Shuo. Sino ba ang gustong makaharap ang isang sakitin at laging nakadepende sa gamot araw-araw? Ano ang balita sa pangunahing looban ngayong araw? Nakita po ng inyong lingkod ang ilang monghe na pumasok sa gilid ng tarangkahan kanina. Patungo sila sa pangunahing looban. Ang mahal na hari ay hindi naniniwala sa mga multo at espiritu. Ngunit nang ahas si Yanshi na gumawa ng pakana sa kabila ng panganib. Tiyak na malaki ang itinaya niya rito. Sa pagkakataong ito, ako talaga ang target ni Yanshi. Nandito si Liu Guomu, may kailangan siya. Siyempre, may mahalagang sadya. Ipinatatawag kayo ng Ginoo. Shuning, sumama ka sa matandang lingkod na ito. Ipakita mo ang daan.
Tingnan natin kung anong klaseng palabas ang inihanda niya. Dahil nga ba talaga kay Shuning? Kaya hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay-bagay para sa akin kamakailan. Nandito ka na pala. Maaari ko bang itanong sa kagalang-galang na monghe? Ito ang aking asawa sa mansyon. Ano ang tila hindi tama? Amechofo. Hinihiling ko sa tagapag-alay na magdesisyon na agad. Ito, anong ibig sabihin nito? Mga hamak lamang sila na nagpapanggap na eksperto. Talagang gusto akong patayin ni Yanshi sa pagkakataong ito. Ang babaeng tagapag-alay na ito, ay hindi naman mamamatay tao, ngunit sadyang ganito ang batas ng mundo. Kagalang-galang na monghe, pakiusap, ituro niyo sa akin ang tamang landas. Mahigit 1 buwan nang may sakit ang aking asawa, at tila hindi na niya kakayanin pa. Kung nagpapanggap lang siya, bakit siya iinom ng mapait na gamot araw-araw? Talaga bang minalas niya si Yanshi? Ang isa ay ang aking kababata na kasama ko sa hirap at ginhawa, at ang isa naman ay ang aking minamahal na asawa. Paano ako pipili? Bumalik ka muna. Hayaan mo muna akong mag-isip ng tahimik. Aalis na po ang inyong asawa. Dahil nag-imbita siya ng monghe. Ibibigay ko sa kanya ang isang tunay na seremonya ng paglilinis. Huwag ng maraming salita, bumalik ka na at maghanda ng ilang gamit. Siya nga ba talaga? Tumahimik ka, tumahimik kayong lahat. Ang mga taong gustong dumaan sa madaling paraan ay karaniwang bumabagsak ng masakit. Pero, dapat nang magsimula doon. Dapat ko bang paniwalaan ang lamang na nakikita ng aking mga mata? O ang hindi tiyak na tadhana? Aking Ginoo. Para sa inyong asawa. At para na rin sa inyong kinabukasan, kailangan ninyong maging matigas ang loob. Dahil isa siyang salot. Sa wakas. Kikilos na ba sila? Hindi dapat ibinubunyag ng hamak na mungging ito ang sikreto ng langit, ngunit dahil sa inyong pagsusumamo. Kung hindi ako tutulong sa harap ng kamatayan, ay mawawalan ng saysay ang aking pag-aaral ng Budismo. Ang kapalaran ng babaeng ito ay wala namang kakaiba. At tila tugma naman sila ng Ginoo. Dapat sana ay isa itong magandang pagsasama. Ngunit sa kasamaang palad, ang babaeng ito at ang inyong asawa, ay may magkasalungat na tadhana. Ang kanilang pagbabanggaan ay madaling magdulot ng kapahamakan. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ang inyong asawa ang laging magkakasakit. Kundi pati ang swerte ng inyong mansyon, ay maaari ring madamay. Tingnan natin kung paano ka pa makakaahon ngayon. Basta't mabansagan ka lang na may malas na tadhana, lalayo sa iyo ang Ginoo. Mas mabuti sana kung magagawa kitang mukhang may malas na tadhana. Sayang at nagpatingin na ang matandang ginang sa manghuhula, subalit. Sapat na ang salungat na tadhana para pahirapan ka. Huwag kayong mabahala, madam. Tinatanggap ng munghing ito ang ating pilak. Tiyak na sasabihin niyang ang tadhanang ito ay haantong sa kapahamakan. Hindi ko lang alam kung makukumbinsi ba ang Ginoo. Ito na lamang ang tanging paraan natin. Hawak ni Shuning ang mga gawain sa mansyon, at unti-unti silang napapalapit sa isa't isa ng Ginoo. Halos wala ng lugar para sa akin sa mansyon ng Chen. Ang nangyari kay Li Fei, at ang kakaibang amoy sa katawan ni Shuning, isa nga kaya talaga siyang masamang espiritu. Nahihirapan ako. Ang kapal ng kolorete ko. Siguradong hindi niya mapapansin. Nagsasalungatan ang tadhana. Nagsasagupaan ang opisyal na asawa at ang kabit, bago ang teoryang ito, Kaya pala sunod-sunod ang kabiguan ko sa korte kamakailan. Huwag mong sabihin. Naaapektuhan talaga ako ng malas sa loob ng bahay. Chen Shuo, napakasarili mo nga talaga. Sa pagkakataong ito, tumama ang hula ni Yanshi sa gusto mo. Pabor na pabor sa iyo. Alam na alam ko kung gaano karaming galit ang natanggap niya mula sa emperador sa korte. Ako ang pinaka nakakaalam. Naghahanap siya ng mapagbubuntuhan ng galit, at heto na ang dahilan. Isang masamang espiritu. Kung totoo nga iyon. May paraan ba ang kagalang-galang na monghe para malutas ito?
Ang pinakamahalaga ngayon, ay kailangang paghiwalayin muna ang dalawang ginang. Mas mabuti kung pansamantalang manirahan sa ibang lugar si Shuning, kapag lumipas na ang panahon at nagbago ang sitwasyon. Saka siya bumalik sa mansyon. Sa gayon ay magiging mapayapa ang lahat. Mapayapa ang lahat. Natatakot akong baka gusto ninyong hindi na ako makabalik kailanman. Yan Shi. Kagalang-galang na monghe, napakalaki naman ng inyong hangarin. Templong Bauwa. Hindi ba't doon naninirahan ang matandang ginang? Talagang tinutulungan ako ng langit. Maaari ko bang itanong, kagalang-galang na monghe, galing ba kayo sa Templong Bauwa? Taba. Tumpak nga, dahil sinabi ng kagalang-galang na monghe, na ang tadhana ko ay sumasalungat sa madem, at makakaapekto pa sa kapalaran ng Ginoo, dapat lamang naisipin ko ang kapakanan ng Ginoo. Ibig mong sabihin ay aalis ka sa mansyon. Baka naman may ibang paraan ang kagalang-galang na monghe, isa kang mahinang babae. Paano ka mabubuhay ng mag-isa sa labas? Gusto mo ang kalinga ko. Pero natatakot ka ring harangan ko ang kapalaran mo. Chen Shuo, napaka-impokrito mo, nakakasuka. Nagbigay na ng solusyon ang mongheng ito. Kung hindi talaga kayang magparaya ng Ginoo, natatakot akong magdulot ito ng malaking kapahamakan sa hinaharap. Ginoo, pansamantala lamang na mang-aalis ng mansyon si Shuning. Ngunit kung may mangyaring masama sa ating madam, buhay na ang nakatayarian. Para sa Ginoo. Handa akong gawin ang lahat, at ayaw kong ilagay sa alanganin ang Ginoo. Ngayong napag-isipan ko na, mayroon lamang isang angkop na paraan. Ang paraang ito ay hindi magdudulot ng kahihiyan sa mansyon ng Chen, at makakalutas din sa kasalukuyang krisis. Anong paraan? Hayaan ninyo akong sumama sa kagalang-galang na monghe, patungo sa Templong Bauwa. Templong Bauwa. Una, nagtitipon ng mga tanyag na monghe sa Templong Bauwa. Tiyak na mas mabilis nitong mapapawi ang kapahamakan ng tadhana. Pangalawa, ang kasalukuyang mahal na hari ay hindi naniniwala sa mga multo at Diyos. Kung may gagamit nito para i-impeach ang Ginoo, hindi iyon magiging mabuti. Ngayong ang matandang ginang ay nasa Templong Bauwa, sasabihin ko sa labas na ako ay pupunta roon para maglingkod kapalit ng Ginoo. Sa gayon ay magiging makatwiran ng lahat. Dapat nang ganoon. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang lahat. Wala ka talagang kapintasan. Akala ko ay napakaganda ng aking mga plano, ngunit sa huli ay para pala sa hamak na babaeng iyon ang lahat ng pakinabang. Tawagin ang doktor para gamutin siya ng mabuti, aking Ginoo. Nais ko pong umalis ng maaga, upang hindi maantala ang pagpapagaling sa sakit ng ginang. Nalulungkot ako para sa iyo. Basta't para sa ikabubuti ng aking Ginoo, handa akong gawin ang lahat. Sa aking pag-alis, ang aking Ginoo ay magiging abala sa mga gawain sa korte, at kailangan pa pong alagaan ang ginang. Kailangan ninyong ingatan ang inyong kalusugan. Ang medalyong jade na ito ay ibinigay sa akin ng aking lolo noong bata pa ako. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo. Kapag natapos na ang bagay na ito, tiyak na ako mismo ang pupunta sa Templong Bauwa para sunduin ka. Aking Ginoo, ang pabangong ito. Ito ba ang binorder mo para sa akin? Kung hindi ito aayawan ng aking Ginoo, isuot ninyo ito. Chen Shuo. Tandaan mong isuot ang pabangong ito sa korte. Ang bango nito ay espesyal na inihanda para sa emperador. Kapag naamoy ito ng emperador, tiyak na hahanapin niya ang pinagmulan nito. Templong Bauwa. Doon magsisimula ang totoong laban. Shuning, kung masama ang loob mo, sa harap naming mga katulong, hindi mo na kailangang magkunwari. Paano nila malalaman na ito ang pagkakataong matagal ko nang pinapangarap? Si Yan Yu. Humanap ka ng oras para pumunta sa mansyon ng Marquis Ning Yuan. Sabihin mo sa asawa ng Marquis na aalis na ako bukas patungong Templong Bauwa. Sabihin mo sa kanya na hindi muna kami makakapagkita para manood ng dula kamakailan. Kung may kailangan, maaari kaming magsulat sa isa't isa. Ang asawa ng Marquis Ning Yuan ay tiyak na ipaparating ang balita sa mahal na hari. Hindi lalampas sa 3 beses, sa pagkakataong ito. Sa loob ng Templong Bauwa, dapat nang magtagumpay ang plano. Saan pumunta ang Ginoo? Ang Ginoo. Ang Ginoo ay pumunta upang maghanda ng karwahe para kay Shuning. Basta't makatayo ako ng matatag sa korte. Ang pagsundo sa kanya pabalik ay usapin na lamang ng panahon.
Sa wakas ay nakaalis na rin ako sa madilim na mansyon ng Chen. Napakasariwa nga ng hangin sa labas. Ang babaeng ito ay talagang may tuso at plano. Ang mahal na hari ay naghihintay sa araw na ito, marahil ay napakatagal na. Ihanda ang karwahe, papasok sa palasyo. Nandito na ako. Chen Shuo, tatanggapin ko ang kaunting yaman mo. Ngunit ang aking hinaharap ay hindi mo kayang ibigay. Ang magandang palabas ay nagsisimula na.